Panibagong araw, panibagong buhay. Ngayong araw na ito ay mamumulot ako ng mga pampataba. Napakaganda ng tanawin dito kahit na sobrang init. Malapit pala ito sa kalsada yung pagkukuhanan ko ng mga pampataba. Pwede akong manguha dito ng mga uhot o mga dayami. Pwede ding gumamit o kumuha ko dito ng mga animal manure kasi napakarami dito. Dalawa yung pagpipilian natin na pampataba. At eto na, hindi pa siya lanta. Hindi pa yan pwede. Baka dito sa kabila meron dito. Pero bago yan, tiningnan ko muna yung paligid. Napakaganda, nakakawala ng stress. Kahit na sobrang init dito. Yung mga damo pala dito ay kaunti na lang kasi napakainit. At ayan. At minalas nga naman ako dahil nung nakarang araw marami pa ito pero ngayon ito na lang yung naiwan. Hindi pa kasi ito pwede kasi medyo hindi pa nalanta. Okay lang dahil meron namang mga animal manure. Doon na lang ako pupunta sa kabila. Dito kasi yung mga uhot na nakalagay. Tapos yung mga animal manure naman doon sa kabila, lalakad lang ako ng kaunti at makikita na mahahanap na yung mga pampataba doon na animal manure. Wala pala dito mga baka at mga kalabaw pati kambing kasi mainit pa. Siguro mamaya pang hapon yun. At ayan na, dito na ako mangunguha. Sobrang ganda ng tanawin talaga. Kulay berde. Tapos dito ako sa may puno tatambay kasi medyo hindi mainit dito. At ayan, sobrang ganda. Wala pa palang palay dito dahil hindi pa panahon ng pagtatanim ngayon. At ito yung animal manure o pupo ng kalabaw o baka. Sa pagkuha nito, gumamit tayo o gagamit tayo dito ng bulo at gloves. Pero ako hindi na ako gumamit ng gloves kasi pag uwi ko na lang ako maghuhugas ng aking kamay. Tapos yung pang garden yung ginamit ko dito. At ayan, sobrang ganda talaga. Ang sarap pa ng hangin dito. Sobrang fresh talaga ng hangin. Dahil wala akong taga-video, nilagay ko na lang yung cellphone ko doon malapit sa aking helmet. Kanina kasi naka-helmet ako kasi wala akong dalang sombrero. At ayan, kahit na sobrang init, ang saya-saya ko dito kasi ang dami kong napulot dito ng mga animal manure. Ang titigas kasi mainit talaga. Pero pag uwi ko, bubuhusan ko kasi yan ng tubig para maging malambot. At pagkatapos ay pipinuhin ko, dudurugin ko para mailagay ko na doon sa mga paso, doon sa aking mga pananim. Ang saya-saya ko talaga dito kasi ang dami kong napulot. Kahit saglit lang ako dito, ang dami kong nakuha, 2 eco bag yung nakuha ko dito. Enjoy na enjoy kahit na sobrang init talaga. Umaga pa kasi ito. Tirik na tirik talaga ang araw dito. At ayan, nag-i-enjoy pa ako dyan sa pamumulot. Diba, ang bilis lang na puno ng eco bag ko. 2 lang na eco bag yung dala ko at ayan na, nakakuha na agad ako dito. At pagkatapos niyan ay uuwi na ako. At pagkadating ko sa bahay ay pumunta agad ako dito sa aking garden sa likod ng aming bahay kasama ng alaga kong si Moxie. Siguro maraming nakaka-relate dito, no? Yung mga alaga nating aso ay buntot ng buntot. Kung saan tayo pupunta ay doon din sila pupunta. Sunod ng sunod, buntot ng buntot sa atin. Pero okay lang kasi nakakawala sila ng stress natin. Siguro tutulong siya sa pagtatanim ko. At ayan, nagsisimula na ako sa pag-transfer ng mga sili at kamatis ko. Kaunti na lang yung itatransfer ko kasi yung mga tinuka lang ng mga manok yung papalitan ko. Yung iba kasi naitanim ko na noong isang araw. Yung nakuha ko na pampataba ay sa susunod na araw naman yun gagamitin. Mas maganda talaga pag
masipag ka dahil hindi natin namamalayan na sa mga susunod na araw ay may maaani na tayo. At kung may maaani na tayo, may makakain na tayo, diba? Tapos kung sobra naman sa dami, pwede nating ibenta. Ganyan lang yung diskarte natin sa buhay. Basta't madiskarte tayo, marami talagang paraan. Kasi hindi ka talaga makaka-feel ng hirap. At masaya ka pa, mawawala pa yung stress mo. At ayan yung alaga ko, buntot ng buntot sa akin. Magagalit na sana ako kaso naalala ko, naka-video pala ako. At ayan na nga, ang dami ko nang naitanim. Paunti-unti lang yan. Kasi kung paunti-unti, hindi natin namamalayan na ang dami na pala nating naitanim. Sipag at tiyaga lang talaga. At ayan na. Ayan na yung mga kamatis ko. Yung sibuyas ko, yung mga sili, may mga kamote din ako na tanim dyan. May luya din ako, yung sikwa, ano bang tawag ng Tagalog. At ayan, sa susunod na araw, hindi natin namamalayan na may maaanit na tayo. Mas maganda pala na gumawa ng mga gagawin bawat araw para magiging produktibo ang araw natin. Maraming salamat sa panonood.